What's up guys? Welcome back to our new episode. So for today, again, pupunta tayo kay Mike kasi may papakabit tayong pyesa for our Honda City GM6. Actually, first time to na gagawin ko kasi usually ang kinakabit ko talaga sa mga project car ko is OEM lang. But today, magta-try tayo mag-upgrade ng aftermarket part kasi luckily nabigyan tayo ng friend natin. Hindi ko na siya papangalanan kung sino, pero nabigyan tayo ng regalo. So might as well ipakabit natin, and then syempre gusto ko rin pag-eksperimentohan to. Although hindi to yung exact part na gusto ko, syempre libre lang guys. So syempre I cannot complain. While waiting for the exact part na gusto ko, pwede muna natin itong gamitin pang samantagal. So let's go, punta na tayo doon kay Mike, and excited na ako. Boss, ano tinatanga-tanga mo dyan, boss? Ano? Morning. Ha? Bibigay ko nga isa sa dyan, ayaw mo ba? Talaga, mamaya bibidyoan kita. Si Magic Mike on the works. Magic Mike on the works. Mas ayusin mo yan, ha? Tingnan natin. So actually guys, medyo nag-cheap out tayo sa pyesa ngayon kasi nagpe-prepare tayo for JDMU's YN. Sadly, hindi aabot yung paddle shifter natin. So I decided na since pang samantala muna, ito muna yung gagamitin ko. So the D1 spec quick release. So kasi ang plano ko dapat guys, sa manibela natin, sa setup ng manibela, actually ipapakabit ko pala is Momo na steering wheel. So short hub tapos paddle shifter na works bell, and then yung manibela. So yun talaga yung initial na plano ko for our Honda City GM6, pero hindi nga siya aabot. So nag-source out muna ako locally kung ano ba yung pwede natin gawin para maikabit yung steering wheel. So nag-decide ako, ang kinabit ko is short hub, tapos quick release, at saka yung manibela. So pagdating nung paddle shifter natin guys, aalisin ko na to kasi actually ayoko na rin ng babaklas kabit. Although ang angas, ang ganda tignan ng may quick release, pero hindi para sa akin yun. So ito muna yung kakabit natin pansamantala para umabot sa YN for now. Pero balik tayo as soon as dumating yung in-order natin, papalitan na natin agad. Let's go. Nangula nga lang boss eh. Wala ka lang boss, ha. Yun o. Sa iba yung susi. Ito nasa akin. Boss, gumagana ba yan? Sige nga. Gumagana boss. Gumagana. Alam nga niya talaga yung ginagawa niya. Yan. Papainit lang ako. Kaso baka mawala yung sasakyan eh. Ingat ka boss, ha. Papainit. Pero Mike, sa tingin mo, pag nilagyan natin ng quick release tapos mayroon pang paddle shifter, mahaba na masyado, no? Yun na nga eh. Ganito yung kapal na. Kaya nga eh. Kaya sakto lang kahit short hub tapos paddle. Yun na lang. Yun na lang siguro. Sheesh. Oh. Boss, diretso mo yung busina, boss, ha. Ano tayo, maselan tayo, boss, ha. So, pindot. Tapos hatak. Yan. Oh, shit. Tapos magkakabit. Ganun lang ulit. Oo, ganun lang ulit. Yun. Pero kailangan pwede rin pala i-adjust mo rito konti. Hindi. Naikot ba? Hindi nga yata eh, no? Sige nga natin. Grabe naman yung boss. Hindi na yan, boss. Pansamantala para masabi naman na nag-prepare tayo.
Uy, thank you bro ha. Yeah. Ano yung mga packboy natin nandun, Uy, grabe. Antonio. Hindi oh. Ay, ito lang pala, BIR. Makikita pa ni Mrs. O again guys ha, sa mga nagtatanong sa akin, tanongin nyo lang Mike ng Don Antonio. Every episode, iba-iba nickname mo eh. Magic Mike, Mike ng Don Antonio. Kaya pala sabi sa akin, Magic Mike. Sabi! Magic Mike. O teka, titignan muna namin to guys. So ayun oh. Ano Mike, ayos ba? So guys, available na nga pala tong shirt natin ha. Ipopost namin, DM lang kayo sa aming mga social media account kung gusto nyo mag-avail. So yan guys, makapal yan boss, makapal di ba? Oo, makapal. Makapal, masikip yung neck, merong size tag, saka yung logo natin na bago, and then merong tag dito sa gilid, so yung likod. Siyempre boss, pinag-iisipan yan, hindi yung parang ginaya sa regata. Street Division, build right and tight. So ayan, DM lang kayo guys ha. Dadalawin natin yung mga Brio Brothers natin na nagpapagawa dito ngayon sa Seedcars, you know? Hoy, pause ako ah. Uy, mahihain. Wala Shit. pa akong race. Wala pa akong race. So ito guys, titignan natin kung ano yung papakabit ni Alan. Eeeeee! Ay wala, joke lang. Ito syempre. Ayun, so, grabe naman yan, sir. Period correct ba yan, boss? Siyempre. Ganda. Madami kasing mapangmusgang mata eh. O ito na yung pang mahirap na goma, oh. Ganda. Ganda. Sheesh. Didikit na kaya yung ano niyan, yung gap niyan sa fender mo. Baka. No? Pero parang magka-size lang eh kasi meaty itong ano mo eh, no? Tayo natin. So ito guys ha, binibenta din ni Alan yung Rega Master niya na 15s with tires. PM lang kayo ha kung gusto nyo bilhin yan ha. OG yan, made in Russia yan. Pakita mo yung likod. Natin yung likod. Made in Russia yan. Asa na boss? Teka. Ayun oh, Russia. Oo nga. Made in Russia. Ayan oh, kitang kita oh. Ito may sticker yan. Buo pa oh. Bagong bago, di ba? Pwede mong dilaan yung inner barrel yan boss ha. Gani yan. Gani na OG. Kaso kasi hindi sabi, hindi daw period correct yung nuts eh, kaya pinalitan ko. Napakalinis sa Brio na. Kahit umuulan boss, malinis ha. Ayun no. Jace. Yung tropa ko oh. Boss, ano ba yung tsura ng 5,000 keychain boss? Parang may kulang to, boss eh. Dapat Kulang yan, boss. 3,000. Meron yan dito. Sa JK's Auto Garage, boss. Ayan oh. Uy, 5,000 yung Uy, halaga. 5K, ganyan pala yung tsura ng 5K na halagang Race on keychain. race on race. Tapos Ito naka-race. talaga. Yung talaga ang boss natin. Oy, tsaka color blue lang ha. Color blue lang ha. Brio Elite Blue ha. yan. Brio Elite Blue. Ang elite kong mahal. Wala nang iba. Boss, sobrang arte mo naman, boss. Hindi, maano. Ano ka pa? Ayun oh. Para ka mag-o-offer ng tao. Ano? Oo. Yung grasa. Oo, yung grasa. Sabi naman yung center cup na yan. Alcoholan yung ano. Yung ano? Bago idikit yung tinga. Uy! Nalate ako ng dating eh. Nalate ako ng dating sa ayak. Baka mahulog eh. Bakit spray? Ko naman, napakaselan naman yan, Okay. boss. Nasaan na? Akala ko isprayan mo. Tapos na? Isprayan pa ng alcohol? Siyempre eh, ipaplas na pa natin ang Tignan mo, malinis yung nakabitan. Grabe naman yan. backjob daw, ipagtabingin. Sabi ni boss. Ang dami ko pong tinggaw. Saan palitan nila? JDM yun. Oh, yung black no, JDM yan eh, no, itim. Ano yan? Ito, napagatin na naman. Siyempre, babaklas eh. Ano gusto mo mas mabigat? Ano ba kulay yung tingga mo? Silver? Ay.
So ayun guys, nakita nyo naman yung mga nangyari. Actually medyo magulo yung vlog natin kasi sumama nga yung pakiramdam ko, nagkasakit ako. And papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung nagawa dito sa auto natin. So actually ayan, nakita nyo, nagpalit tayo ng manibela. Explain ko lang lahat pati doon sa previous video kasi I think kailangan nyo ng proper explanation dun sa mga bagay-bagay na kinabit natin dito sa auto. So first off, yan yung manibela. Actually guys, hindi yan yung first choice ko. Okay? So hindi talaga siya actually yung first choice ko for our car. Sadly, yung mga bagay na dapat na nakakabit sa auto natin hindi umabot in the preparation for JDMU's YN. So syempre, alam niyo naman guys, every time na may YN, I make sure na nagpre-prepare tayo. Syempre, hindi enough yung car wash lang for that event kasi sobrang special din para sa akin ng YN kasi syempre, isa lang yan din sa mga pinupuntahan ko talaga na meet. Talagang pinaghahandaan ko yan. So nakuha natin tong steering wheel na to sa ating friend, beat up siya. So what I did, pinare-upholster ko lang siya dito sa local or local shop dito sa amin sa Quezon City. Pinare-upholster ko siya and luckily ang ganda nung kinalabasan, parang naging original, back to original state yung leather ng steering wheel. Tapos and then yun, yung nakuha ko pala to, wala rin siyang button. So shoutouts nga pala kay Sir Kevin ng Zedcar sa pagpo-provide or actually meron siyang on hand nung hinahanap ko na button, which is yung red. So actually gusto kong maging combo nung steering wheel natin is black, all black siya, and then red lang yung button sa pansamantalang steering wheel natin. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, I have other options or may iba akong pinurchase for our car. Itong mga bagay na nakakabit dito is temporary lang siya. Mapupunta din to actually sa isa siguro sa mga tropa natin, yung mga pyesa na nakakabit dito soon pagka dumating na yung mga pyesang inihintay natin. Nagkaroon lang kasi ng delay So yun, nagkabit tayo ng quick release which is yung D1. Kinabit natin yung D1. Actually siya talaga yung preferred ko if ever I will be buying a quick release, 'di ba? Mas gusto ko yung D1 kaysa sa Works Bell. Why? Mas maganda yung review, and then syempre yung mga OGs, maganda rin yung review about it. And then lastly yung kulay niya. Sobrang gustong-gusto ko yung kulay niya. Carbon fiber, tapos tapos parang magenta yung logo, ang ganda tignan para sa akin. So para sa akin siya yung pinakamagandang option for quick release. So ano pa, short hub. Ang dami nating kulang guys, ang daming kulang. Sadly talagang medyo nalungkot ako kasi hindi umabot yung mga piyesang in order ko from Japan. But syempre okay lang din kasi syempre 'di ba, dadating naman siya, 'di ba? Hindi naman sinabing hindi dadating, pero yun nga lang, na-delay talaga siya. So kaya kung ano lang yung pwede kong kunin or pwede kong mabili locally dito pansamantala, binili natin. Kasi para lang din makita ko kung ano ba yung overall feels nang nakapalit yung manibela. And then naka-delete yung airbag, yung mga ganun. Kasi actually guys, ayoko okay lang sa akin na makompromise yung airbag. Kasi syempre, maingat naman tayo sa kalsada. Sumusunod naman tayo sa mga road rules or yung mga rules sa kalye. Kaya okay lang din sa akin na ma-delete yung airbag, if that makes sense. Pero syempre guys, yun nga, magpapalit ka na lang din, mag-upgrade ka na lang din, why not go for the best? So kaya rin nag-decide ako na palitan to. Daming kulang talaga, sobra. But happy ako sa kanilabasan kasi nagkaroon na ako ng overall idea kung ano yung feels pag nakamanibela ka na Momo. Yung ganitong pakiramdam, I mean kasi noong una very hesitant ako kasi nga syempre bago yung auto natin, tapos parang napag-uusapan namin lagi na parang hindi nag-aakama sa newer models yung manibela na ganito. But nung nasa Malaysia kami, nung nakita ko nga yung Mugen na Jazz, nakita nyo naman yun, sobrang gandang-ganda ako. So that made me decide talaga na kumuha ng ganitong klaseng steering wheel.
So another thing guys na kinabit natin dito sa auto natin is this one, yung Blitz na touch brain. Actually hindi ko na-explain masyado or hindi ko na-explain ng maayos from our previous video kung ano-ano ba yung mga nangyari kasi everything was in a rush. Pero eto papakita ko na sa inyo. So ayan guys, kompleto na siya. Nakikita nyo, meron na tayong engine water temp, tapos yung volt and then yung RPM. Hindi ko nilagyan ng engine kasi actually nakikita naman dito yung temperature ng engine. So ayan, makikita nyo dyan, kita nyo ang daming mga kung ano na nakalagay, pero meron ako idea kung ano yung mga yan kasi inaayos na natin. So ano ba nangyari? Kasi doon sa previous video nakita nyo parang hindi siya nagpo-function ng maayos or may mga ilaw na nakapatay. For example, this one guys, pakita ko sa inyo. Yung OBD2 nakita nyo, hindi yan nakailaw dun sa previous vlog natin. And then nakikita nyo voltage lang. So ano ba nangyari? Ano ba talaga nangyari? Nagalaw ko yung OBD sensor or yung harness, nagalaw natin. Nagalaw ko, hindi naging pang Honda yung setting niya kasi dun sa OBD2 na harness guys, merong mga setting yon, may mga pin na dapat kang galawin for a certain model of car. For example, sa Honda, iba yung sa Toyota. Basta makikita nyo doon guys, if ever mag-avail kayo nito, may nakalagay doon up down, up down, up down. Parang for a certain model may kailangan kang setting na ilagay. So nagalaw ko yun. Ang ginawa ko, buti na lang dinouble check ko, tapos I double checked it, tapos ayun, naayos na. Yun, luckily naayos na natin, nagalaw na siya. Ayan, nagfa-function na siya kung ano ba talaga yung mga dapat na function or kailangan natin for this device or this touch brain. So ano pa ba guys, yung throttle controller, ano bang pwede kong mabigay sa inyo na review about throttle control? So yan, makikita nyo guys, pinipress lang yan, nakita nyo yan, umiilaw, diba? So pag nakailaw na siyang ganyan, big sabihin naka-engage na yung settings for throttle controller. Makita nyo yung mini box niya or yung controller niya dito sa settings. Ayan, dito nakalagay para syempre nakatago din siya. Actually guys, sobrang satisfied ako. Especially if you really want a bit of power. Hindi ko sinasabing may horsepower na nadadagdag, pero nai-eliminate niya yung delay, which is nakakaramdam ka ng onting feel of gain in a way. Sobrang satisfied ako guys, especially for long driving. Talagang sobrang na-appreciate ko yung paglagay ng throttle controller. Sobrang satisfied ako guys. Hindi ko ma-explain sa inyo kung gaano ko satisfied, but guys, sobrang okay siya. Especially nga kung gusto mo medyo magkaroon nga ng pakiramdam na medyo tanggal yung delay at medyo may bilis in a way, okay guys. Okay yung throttle controller. I highly suggest sa throttle controller, especially sa mga paddle shift cars o sa mga bagong auto para matanggal talaga, may eliminate yung delay. So ayun guys, yun, nag-enjoy ako sa mga bagay-bagay na kinabit natin for our car. Unti-unti na rin kahit paano natatapos na yung project natin. Unti na lang naman siguro yung mga kailangan ko ilagay dito. And then after nito siguro mga minor touch up na lang sa mga bagay na dapat kong palitan, na yung mga maliliit na bagay. So yun na lang siguro. Sana subaybayan nyo kung ano yung mga pyesang ikakabit pa natin soon. So ayun guys, sana marami kayo natutunan for this video kasi marami akong in-explain, masyado akong madaldal, pero syempre para sa akin kailangan kong ma-explain ng maayos kasi I think doon sa last video na ginawa ko, hindi ko siya masyadong nabigyan ng justice or hindi ko na-explain ng maayos yung mga pyesang bagong kinabit natin. So ayun lang guys, I hope nag-enjoy kayo, and again, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode guys. Peace!